Alamat ng Dragon King Kabanata 21. 11th Rank Soul Master. Na-publish. Ikalawa ng Abril taong 2020. Maliit na grass snake ang parehong lumilitaw sa katawan pagbabagong anyo, ang lupa dito ay dilaw unti-unting naging dilaw, kaliskis bahagyang matambok, malinaw na sinag ng liwanag. Ang mga gintong sinulid ay kumalat mula sa buntot nito paitaas. Ang orihinal na 8 sentimetro na katawan ay idinagdag ng 1 sentimetro. Ang lahat ng gintong sinulid ay nagtagpo sa ulo nito, at sa wakas ay namuo sa isang punto sa noo, ang laki ng butil ng dawa. Kaliskis naging ginto rin ang kulay. Tila medyo mas malinaw sa malamlam nitong mga mata. Ang init, ang init. Hindi alam ni Tang Wulan ang lahat ng nangyari sa sarili. Ngayon lang niya naramdaman ang matinding init, na para bang ang sarili ay nasusunog sa hurno, at ang sakit ay hindi masabi. Hindi ko alam kung gaano katagal. Unti-unting nabawasan ang pagkapaso, ngunit ang pangangati na nararamdaman ay lumitaw sa mga paa, tulad ng libo-libong maliliit na surot na gumagapang palabas sa bawat bahagi ng katawan. Masakit na gustong sumigaw ni Tang Wulan, ngunit hindi siya makagawa ng kaunting tunog boses. Sinimulan na niyang makaligtaan ang nakaraang pagkasunog. Pinahirapan siya ng matinding sakit, ngunit ang kanyang utak ay hindi normal na malinaw, at malinaw na nararamdaman niya ang bawat sakit sa katawan. Kung ang spirit transfer ang master na tumulong sa kanya sa pagsubok bago ang spirit transfer ang pagoda ay muling susubok ng spiritual power para sa kanya dito. Malalaman niya na ang kanyang spiritual power ay nasa matinding sakit, unti-unting umakyat. Nang magsimulang lumabo ang kamalayan, ang sakit sa kanyang katawan ay unti-unting nawala, at ang lahat ng kamalayan ni Tang Wulan ay nawala. Basang-basa na ng pawis ang kanyang damit. Ang gininto ang kulay na grid texture ay hindi kumupas sa oras na ito, ngunit tahimik na tumagos sa balat nito. Ang blue-silver grass ay kumupas na parang tubig, at ang maliit na grass snake ay umakyat din sa palad ni Tang Wulan at nag-drill dito. Bumalik sa normal ang kulay gintong kaliskis sa noo nito, at maging ang katawan ay muling lumabo. Nang magmadaling umuwi si Tang Ziren, hinarang ito ni Naer. Si elder brother ay sama-sama sa soul spirit at hindi makapasok. Tiningnan ni Naer si Tang Ziren ng mariin. Tumigil si Tang Ziren at nawala ng boses. Ano ang sinasabi mo? Nag-merge siya. Tumanggo si Naer, sinabi ni kuya na ayaw niyang mahirapan ang ama at ina. Si Tang Ziren ay umatras ng ilang hakbang, nakaupo sa isang upuan na may isang pigi, at biglang, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay patuloy na nagbago, at ang matinding sakit ay lumabas. Malakas niyang sinuntok ang ulo ng sarili. Tang Ziren, bakit hindi ka maglakas loob na harapin ang realidad, bakit gusto mong maging mahina? Ang kahinaan mo ang nakakasakit sa batang ito. Ang isang malaking halaga ng mga barya ng Federation sa mga kamay ay natapon sa hapagkainan. Huli na, huli na. Bigla siyang tumangala, gaano katagal sumanib si Naer, linlin sa soul spirit. Sinabi ni Naer. Hindi ito nagsimula nang umalis si tatay. Nagulat si Tang Ziren, hindi ka pa ba gumagalaw? Makatuwiran na pagkatapos ng napakatagal na pagsasama, dapat ay nakompleto na, pumasok tayo at tingnan. Nag-alinlangan si Naer bago tumanggo. Buksan ang pinto ng tahimik, makikita ni Tang Ziren sa isang sulyap, si Tang Wulan na nakahiga sa kama. Linlin. Sumigaw siya, at sumugod si Faye at lumapit kay Tang Wulan. Ang bola ng soul spirit ay nahulog sa gilid ng kama, ang grass snake soul spirit sa loob ay nawala, si Tang Wulan na nakahiga sa kama ay nakasimangot, at ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Si Tang Ziren ay puno ng sisihin sa sarili. Siya ay napakalinaw na ang soul spirit ay hindi nangyayari sa dapat. Malamang na nagkamali ang kanyang anak nang siya ay sumanib. Inaantok si Tang Wulan, ngunit sa kabutihang palad, normal ang kanyang mga senyales. Ang dalawang linya ng luha ay hindi umaagos sa pisngi ni Control. Niyakap ng mahigpit ni Tang Ziren ang kanyang anak. Ilang bata ang 9 na taong gulang pa lamang. Paumanhin, anak, tatay, pasensya na sa iyo. Lahat ng ama ay walang kakayahan. Tumabi si Naer,
Tahimik na tinitingnan ang umiiyak na si Tang Ziren, at sa malalaking mata ng magandang purple, muling nalilito at nalilito. Nagigising si Tang Wulan sa gabi, at idinilat ang kanyang mga mata, unti-unting bumabawi ang kanyang isip. Napaupo siya ng husto at naramdaman ang pagbabago ng sarili na katawan ng hindi malay. Kung ano ang mainit, nangangati, ganap na nawala, at may pakiramdam ng magaan sa buong katawan. Ang mga damit sa aking katawan ay pinalitan, at sila ay tuyo at komportable. Ang paghinga ay tila isang kasiyahan, at ang buong katawan ay hindi masabi. Ang soul power sa katawan ay lumago ng malaki. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang isip, at isang layer ng soul power fluctuations ang lumabas sa kanyang katawan. 11th rank, ang sarili ay tiyak na nakagawa ng breakthrough, pumasok sa 11th rank soul power realm, at opisyal na naging soul master. Ang small grass snake ay isang basurang soul spirit, ngunit sa wakas ay natupad nito ang misyon nito. Ang lungkot sa puso ay unti-unting nababawasan ng ginhawa ng katawan. Naisip ni Tang Wulan sa kanyang sarili na kahit na hindi ito maaaring maging isang makapangyarihang soul master, mayroon akong soul power bilang taga-suporta. Kahit papaano ay maaari kang maging isang mahusay na panday. Sa pag-iisip nito, ikinaway niya ang kanyang sarili. Pop, may buzzing sound sa air. Nagulat si Tang Wulan nang makitang sa sandaling iwinagayway ng sarili ang kanyang braso, tila may pakiramdam itong tumawid sa air. Anong nangyayari? Bago niya subukang muli, itinulak ang pinto, maliit ang free grate, at 4 na tao ang sumugod mula sa labas. Anak, okay ka lang ba? Sumugod silang Yu sa harapan. Niyakap niya si Tang Wulan at hindi niya napigil ang umiyak. Madilim sa labas ng bintana, gabi na. Tang Wulan tandaan na umaga na nang magsimulang sumanib ang sarili sa soul spirit. Ganun na ba katagal? Bukod kina Lang Yu, Tang Ziren, at Naher, mas marami ang mga tao sa pamilya kaysa sa pagpapanday ng mga guro at mangtiyan ng Tang Wulan. Ngayon ay hindi pumasok sa trabaho si Tang Wulan. Tinawagan ni Mang Tian ang soul guide communicator para magtanong. Alam niyang ito ang nangyari at agad siyang sumugod. Ma'am, ayos lang ako, mahinang sabi ni Tang Wulan. Bumaba ang tingin ni Lang Yu sa kanyang anak at determinadong sinabi, Anak, huwag tayong maging soul master, maging ordinaryong tao tayo. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, Nay, ayos lang ako. At, soul master na ako ng genuine, 11th rank na ako. Ang pagsasama ay napaka-smooth. Ang grass snake soul spirit ay angkop para sa aking martial soul. Kung ito ay isang makapangyarihang espiritu ng kaluluwa, siguro hindi pa posible na pagsamahin. Panipi. Sa pakikinig sa nakikitang pag-aaliw ng kanyang anak sa sarili, ang mga luha ni Lang Yu ay hindi napigil ang bumagsak muli. Napabuntong hininga si Tang Ziren. Ito na ang katapusan ng usapin. Walang kwenta ang magsabi ng iba. Ang soul spirit ay hindi maaaring matuno kapag ito ay pinagsama. Ang pagsasabi sa kanyang anak na ang sarili ay nakakuha ng pera ay mas magpapasigla sa kanya. 11th rank. Pakawalan mo ang martial soul mo at ipakita mo sa akin. Malalim at makakapal na tunog ang mga tinig ay tumunog si Mang Tian. Novel Mau. Home Daulu 3. Alamat ng Dragon King LDKC #22. Daulu 3. Legend of the Dragon King Kabanata 22. Ang mga guro ay Soul Master din. Na-publish. 2 ng Abril taong 2020. Nakaraan talaan ng mga nilalaman susunod. Ubo-ubo, magsulat ng masyadong call, nakalimutang mag-update, ngunit sa kabutihang palad ay hindi pa huli, mangyaring mangolekta, magrekomenda ng mga tiket. Gatlang 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 gitling. Napansin ni Tang Wulan ang kanyang pag-iral, at nagmamadaling sinabi. Mga guro. Tumanggo si Mang Tian, halika. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang ina, pagkatapos ay sa mga guro, at tumalon mula sa kama. Itinaas niya ang kanang kamay ng sarili, bahagyang gumalaw ang isip, at biglang bumukas ang silid na may bahagyang dim light. Ang isang bilog ng puting singsing ng liwanag ay dahan-daang bumangon mula sa kanyang mga paa, umakyat,
at pagkatapos ay gumagalaw pabalik-balik sa paligid ng kanyang katawan. Ito ay Soul Ring at puti na kakaiba sa Soul Master, na kumakatawan sa 10-year Soul Ring, ang pinakamababa sa lahat ng Soul Ring ay stage. Noong hindi available ang Soul Spirit bago ang 10,000 years, ang pinakakinakatawan na feature ng Soul Master ay Soul Ring. Ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang palad. Sa kanyang palad, kumislap ang dilaw na sinag ng liwanag, at lumitaw sa kanyang palad ang isang maliit na grass snake na halos doble ang laki. Pagkatapos, ang mga asul na baging na kasing kapal ng daliri ay mabilis na binunot. Kumalat sa paligid. Lumawak si Hoso at hindi nagtagal ay kumalat sa bawat sulok ng silid. Ito rin ay pagkatapos na si Tang Wulan ay naging Soul Master, unang beses na pinakawalan ang martial soul ng sarili, naganap na naiiba sa bago ang Soul Ring. Naramdaman na lang niya na ang ugat na blue-silver grass na ito ay kumakalat na parang extension ng self-consciousness. Ang pagpindot ng mga bagay ay agad na ibabalik sa isip ng sarili. Kahit na, naramdaman niya ang saya na ipinadala ng batang grass snake, na mas malinaw kaysa noong pinagsama siya noon. Bagaman ito ay 10 taon na Soul Ring, ang puting singsing ng liwanag ay gumagalaw pataas at pababa, at ito ay sumasalamin pa rin sa kinang ni Tang Wulan. Ito ang kagandahan ng lokasyon ng Soul Master. Kahit na mayroon lamang itong Soul Ring, ito ay ganap na naiiba sa mga ordinaryong tao. Silang Yu ay medyo nataranta, si Tang Ziren sa wakas ay may ilang figure sa kanyang mga mata, at si Nair ay tila nawala muli. Sa sandaling itinaas mo ang iyong kamay, hinayla ni Mang Tian ang isang blue-silver grass, na mukhang napakarupok. Ang basurang martial soul ay sumasanib sa basurang soul spirit. Talagang hindi ito nagdulot ng anumang mahusay na epekto sa ebolusyon. Bahagya din siyang nagdilim, sinabi kay Tang Wulan. Huwag kang masiraan ng loob. Bagamat soul spirit ay hindi sapat, pagkatapos ng lahat, ang tunay ay naging soul master, at ang soul power ay nagpatuloy sa pagbuti ng spatial. Ang soul power's existence ay tutulong sa iyo na makisali sa anumang propesyon. Bago ang 10,000 years. Noong sikat pa lang ang soul guidance device. Nakilala ito ng maraming soul masters dahil ang soul master martial soul at soul ring na ito ay hindi sapat. Ngunit maaari nilang dagdagan ang lakas ng pakikipaglaban ng sarili sa pamamagitan ng soul guidance device. Totoo rin ito para kay Mecha, hanggat mayroon kang soul power, kahit na walang makapangyarihang soul spirit auxiliary, maaari pa rin itong maging Mecha Master sa hinaharap. Mecha Master na may mahinang martial soul ngunit malakas na kapangyarihan ay hindi wala. Bukod dito, ang soul power ay maaari ding gumanap ng isang napakahalagang papel sa pagpapanday, maaari nitong baguhin ang iyong perception maging mas matalas at palakasin din ang iyong lakas. Panipi. Gaya ng sinabi niya, pinakawalan ni Mang Tian ang blue-silver grass, lumapag ang blue-silver grass, at gumawa ng kaluskos. Bahagyang natigilan si Mang Tian, hinayla muli ang isang blue-silver grass, kumunot ang noo niya, at biglang sumimangot. Matapos makinig sa mga salita ni Mang Tian, biglang nakaramdam ng kaunting pag-asa si Tang Wulan. Kahit na hindi ito maaaring maging isang makapangyarihang soul master, ang sarili ay tila may pagkakataon pa rin na maging isang makapangyarihang Mecha Master. Kuya, anong meron? Napansin ni Tang Ziren ang reaksyon ni Mang Tian at hindi malay na nagtanong. Hindi gumawa ng hilik si Mang Tian, ngunit hinawakan ng dalawang kamay ang blue-silver grass sa palad, at saka hinayla ito ng ***** sa magkabilang gilid. Bilang panday. Ang kanyang lakas ay maiisip, ngunit nang hilahin niya ng malakas ang blue-silver grass ay naunat saglit, ngunit hindi ito nabasag tulad ng kanyang inaakala at mukhang marupok. Existence hindi inaasahang tenacity. Mukhang nagkakamali ka sa blue-silver grass. Sabi ni Mang Tian kay Tang Wulan Shensheng. Nagtaka si Tang Wulan. Mga guro, ano ang mali dito? Sabi ni Mang Tian. Una sa lahat, ang bigat. Hindi ko ito naramdaman noong una, ngunit ang tunog na ginawa nito nang lumapag ito ay nagpapakita na ito ay hindi magaan. Naramdaman ko na naman. Mukha itong balingkinitan, ngunit napakabigat.
Ang mga baging ay dapat na mas mabigat. Mukhang hindi iyon dapat mangyari kapag ang Blue Silver Grass ay mayroon lamang isang soul ring. Maaari mong hintayin na subukan kong muli. Habang nagsasalita, biglang nagningning ang mga mata ni Mang Tian. Pagkatapos, isang puti, dalawang dilaw, at isang lila, kahit sapat na 4 soul rings ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Biglang lumabas ang aura mula sa naglabas ng maraming sinag ng liwanag at si Mang Tian sa silid ay hayaan ang Tangwulan, na isa ring Soul Master, na hindi malay na umatras. Hindi siya nakaimik sa gulat. Ayon sa Soul Master level, 0 hanggang 10th rank ang Soul Scholar. 11th rank hanggang 20th rank ay Soul Master. Bawat 10th rank ay na-promote ng isang titulo. Soul Master ay sinusundan ng malaking Soul Master, Soul Elder, Soul Ancestor, Soul King, Soul Emperor, Soul Saint, Soul Daoluo, at hanggang 9 rings titled Daoluo ng stage. Sarili ang mga guro na ito, ang Panday, ay magiging isang makapangyarihang Soul Master of 4 rings Soul Ancestor 3760A. Sa pagdating ng Soul Ring, 3 Soul Spirits ang lumitaw din sa mga balikat sa magkabilang gilid ni Mang Tian. Una at ang Soul Spirit ay mukhang pinakamahina. Ito ay isang maliit na kuneho, hinahaplos ang kanyang balikat, naglalabas ng dampi ng puting halo. Pangalawang Soul Spirit ay isang dilaw na existence na direktang isang dalawang kamay na martilyo, kumikinang ay malabong dilaw na liwanag. Ang artificial na espiritu ng kaluluwa ay may kakayahang mag-fabricate mula sa espiritu ng kaluluwa. Habang ang natural na espiritu ng kaluluwa ay hindi lilito na umiiral gaya ng espiritu ng kaluluwa. Ang huling Purple Soul Spirit ay ang pinakakapansin-pansin. Ito ay isang oso na humigit kumulang 3 talampakan ang taas, natatakpan ng kayumangging buhok, ang isang pares ng mga braso ay partikular na makapal, at mukhang napakabangis. Sa sandaling lumitaw ito, tumalon ito mula sa mga balikat ni Mang Tian, ngumisi ang kanyang mga ngipin, na parang pipili ng makakain. Ang 3 Soul Spirit ay may kanya-kanyang katangian. Ang martial soul ni Mang Tian mismo ay eksaktong isang martilyo. Isang martilyo na nagpapalabas ng dampi ng puting sinag ng liwanag, na mukhang katulad ng forging martilyo, na may lalim na kayumanggi. Earth Hammer, martial soul ito ni Mang Tian. Nagpakawala ang martial soul. Ang momentum ng buong Mang Tian ay biglang naging kahanga-hanga. Ang unang puting soul ring sa kanyang katawan ay lumiwanag, at ang Little Bay Rabbit ay nagbuga ng isang layer ng malambot na puting liwanag na tumakip sa kanya. Unang soul skill, 10-year soul ring na teknolohiya, Tenacity. Ito ay isang pangkaraniwang soul skill, ngunit maaari nitong gawing mas flexible at mas malakas ang kalamnan ni Mang Tian. Sa ilalim ng basbas ng soul skill, hinimok ni Mang Tian ang soul power na pilitin ang Blue Silver Grass na magkahawak kamay. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, nang ang lahat, kabilang si Tangwulan, ay naisip din na ang Blue Silver Grass ng sarili ay direktang masisira. Biglang lumiwanag ang madilim na Blue Silver Grass sa ilalim ng malakas na puwersang panlabas. Novel Mau. Home Daoluo 3. Alamat ng Dragon King LDKC #23. Daoluo 3. Legend of the Dragon King Kabanata 23. Variant Martial Soul. Na-publish. Ikalawa ng Abril taong 2020. Nakaraan talaan ng mga nilalaman susunod. Sasabihin ko sa iyo ng tahimik na ngayon ay dadagdag sa 12 PM. Bukas, mag-double list muna tayo. Naway ang aking malaking tangsek, na walang hanggan, ay mangibabaw sa mga ilog at lawa. Gatlang M 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 gatlang M. Ang malakristal na asol na sinag ng liwanag na kumikinang, at ang malabong gininto ang kulay na mesh na texture na nagpapalabas ng malabong halo, si Mang Tian, ay nabigo pa rin itong alisin. Gayunpaman, naramdaman din ni Tangwulan sa pagkakataong ito. Naramdaman na lang niya na ang soul power sa sarili ay biglang tumalon, at pagkatapos ay bumaba ng kaunti. Oh, bulalas niya. Napatingin sa kanya si Mang Tian na nagtataka, ano ang pakiramdam? Sinabi ni Tangwulan ang totoo. Ang aking kapangyarihan ng kaluluwa ay tila humihina.
Sa pagtingin sa alagad ng sarili, ang mga mata ni Mang Tian ay naging medyo komplikado. Sa halip na subukang hilahin ang Blue Silver Grass, binawi niya ang Martial Soul at Soul Spirit, at inilabas din ang Blue Silver Grass. Medyo may pananabik na sinabi ni Tang Ziren. Kuya, ano ang nangyayari? Bahagyang ngumiti si Mang Tian, mukhang hindi talaga pinabayaan ng Diyos ang batang ito. Halos sigurado ako na ang kanyang martial soul ay variation, at ito ay nasa magandang direksyon na variation. Pagkakaiba-iba. Nang marinig ang dalawang salitang ito, si Tang Wulan ay nalilito, hindi niya kailanman natutunan ang kaugnay na kaalaman. Sinabi ni Mang Tian. Ang ating martial soul ay bubuo ng variation sa ilang mga espesyal na kaso. Halimbawa, maaaring ito ay isang kombinasyon ng soul spirit, soul ring na partikular na angkop o hindi partikular na angkop, o pinasigla ng ilang panlabas na salik. Sitwasyon. May mga taong may martial soul na magkakaroon ng variation kapag sila ay ipinanganak o nagising. Ang pagkakaiba-iba ay mabuti o masama, maaaring ito ay ang mahinang martial soul variation, ngunit maaaring ito rin ay ang mahinang martial soul upang maging malakas. Tiningnan niya ng malalim si Tang Wulan at sinabing, ang Blue Silver Grass ay kinikilala bilang basurang martial soul, ngunit napakaangkop na pagsamahin sa Snake Soul Spirit. Sa pangkalahatan, ang Blue Silver Grass ay magiging mga baging. Blue Silver Grass itong uri ng martial soul, napakaliit ng pagkakataon ng kasamang soul power, ngunit hindi. May nakita na ako dati kay Once. Matapos maabot ng cultivate ang 10th rank, ang pagsasanib ay ang Snake Soul Spirit. Ngunit napakarupok pa rin, hindi ko kailangang gumamit ng lakas ng martial soul para madaling masira. Panipi. Pero medyo iba yung Blue Silver Grass. Bagamat unang soul skill lang ang ginamit ko, napakalakas ng sarili kong lakas, at hindi pa nito nagawang masira. Ito ay hindi posible sa karaniwang kahulugan. Nakikita ko pa rin ito sa unang pagkakataon. Ang lakas ng martial soul ay may kaugnayan sa soul power, ibig sabihin, bago maubos ang iyong soul power, hindi ko man lang masira ang Blue Silver Grass mo. Wala akong maisip na ibang posibilidad bukod sa martial soul variation. Panipi. Tinitigan ni Tang Wulan si Mang Tian ng pipi, at sinabing, mga guro, sa kasong ito, napakahusay ba nito? Sabi ni Mang Tian. Siyempre maganda. Gayunpaman, hindi ito ganap. Depende ito sa kung paano mo napunta sa martial soul of control ang iyong sarili. Ang Blue Silver Grass ay nagiging puno ng ubas. Ito ay may katwiran na ang iyong dapat ay gustong umunlad sa control system, at ang iyong soul skill 90% ng should ay ang pinakapangunahing kasanayan na parang puno ng ubas. Gayunpaman, sa sandaling bind mo ang mga buhay na kalaban. Hanggat ang soul power ng kalaban ay mas mataas kaysa sa iyo, kapag nakalaya ka, direktang mauubos nito ang iyong soul power, kaya nagbabago ito ay naging war of attrition. Wala kang pagkakataon. Sa makatuwid, sa tingin ko ang iyong Blue Silver Grass ng Tenacity ay magiging isang mahusay na pagpipilian upang gamitin bilang isang letigo. At, kapag mayroon kang 2 soul rings sa hinaharap, baka ito ay makagawa ng variation. Kaya, bagaman hindi ko pa rin mahuhusgahan kung ano ito sa hinaharap, hindi bababa sa ito ay may pag-asa. Mula ngayon, hindi na ito sayang martial soul, at maaari kang ituring na isang biyaya para sa sakuna. Panipi. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin si Tang Wulan sa mga guro. Hindi sayang ang martial soul. Bagamat hindi pa rin ito masasabing makapangyarihan, at least hindi na ito sayang martial soul. Bahagyang sinabi ni Mang Tian. Nakita mo lang na ang aking unang soul spirit ay isa ring 10 taon na soul spirit of white, at ito rin ay napakahina. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsusumikap, maaari akong magkaroon ng 100-year soul spirit, o kahit 1,000-year soul spirit. Dahil ako ay isang pinangalanang panday, maaari akong kumita ng sapat na pera para mabili ang soul spirit na gusto ng sarili ko. Napaka-natural na talent mo in terms of forging, kayang mga teacher, kaya mo rin. Panipi. Wala nang mas nakakaantig kaysa sa pahayag ng hitsura.
Ang depresyon sa puso ni Tang Wulan ay natangay sa sandaling ito. Hindi na sayang ang martial soul at mga guro bilang hinaharap na pag-asa ng target, na muling nagpasigla sa kanyang pag-asa. May potensyal pa akong maging isang makapangyarihang soul master. Ang araw mo ay hindi nagpahinga sa trabaho at ibinawas ang iyong sweldo para sa isang araw. Iniwan ni Mang Tian ang pangungusap na ito bago umalis. Ngunit hindi ito nakaapekto sa pagtalon ni Tang Wulan sa tuwa, na binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Magtap ka. Natagpuan ni Mang Tian ang ilang pagkalito, ang lakas ng batang ito. Wala na si Mang Tian, at ang kalungkutan at ulap ng pamilya Tang ay naging masayang kapaligiran muli. Paumanhin, tatay, inay, nag-aalala ka. Medyo nahihiya na sabi ni Tang Wulan. Muling inakbayan ni Lang Yu ang kanyang anak, dapat ba ang ama at ina na nag-sorry sa iyo? Napakaliit mo, sobra-sobra na ang ginawa mo. Ibinaba ni Tang Ziren ang kanyang ulo at hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Umaalingaw-ngaw ang mga labi ni Nair, parang may gustong sabihin, pero hindi pa rin niya sinasabi. Pagkatapos ng hapunan, pagkatapos ng isang araw ng paghagis, maagang nakatulog sina Tang Ziren at Lang Yu. Tila napagod din si Nair, at nahulog din sa dreamland. Tanging si Tang Wulan lang ang hindi makatulog. Tahimik siyang umalis ng bahay, at umupo sa damuhan kung saan nabasag ang sarili. Pagtingin sa maliwanag na liwanag ng buwan sa sky, ang puso ay lumulubog. Mula sa labis na kagalakan hanggang sa labis na kalungkutan, hanggang sa muling pag-asa. Ang karanasan sa araw na ito ay tila nakaapekto sa kanya ng higit sa nakaraang 3 taon. Isang maliit na pag-iisip, lumitaw ang grass snake sa kanyang palad. Salamat, maliit na lalaki. Binigyan mo ako ng pag-asa, ngunit mayroon akong once na nasusuklam sa iyo. Sorry, mahinang sabi ni Tang Wulan. Parang may nararamdaman si small grass snake. Bahagya niyang itinaas ang ulo at iniluwa ang isang sulat ng ahas. Tumawa si Tang Wulan, bibigyan mo ba ako ng pangalan? Magiging companion tayo in the future. Sasamahan ng soul spirit ang may-ari, at mawawala kapag namatay ang may-ari. Mukhang naiintindihan siya ni Little Grass Snake, bahagyang pinilipet ang kanyang katawan. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang iyong pangalan? Sa sandaling ito, ang maliit na grass snake ay biglang bumukas, at ang kaliskis sa kanyang noo ay kumislap ng isang dampi ng gininto ang kulay. Oh! Ganito rin ba ang nangyari pagkatapos ng variation? Kumbinsido siya sa mga salita ng guro. Sarili ay hindi na isang basura martial soul blue silver grass ay dapat na variation. Yung golden colored lang, maganda talaga. Mag-flash ka na lang ng isa para sa akin, okay? Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Ngunit ang maliit na grass snake ay walang anumang reaksyon. Ang mababang karunungan nito ay malinaw na hindi ganap na magagawa ayon kay Tang Wulan. Ang mababang ranggo na soul spirit na ito ay nagbibigay lamang ng soul ring, at hindi ito maaaring gumanap ng anumang pantulong na papel. Sinabi ni Tang Wulan sa kanyang puso, maaari kang maging gininto ang kulay, pagkatapos ay tatawagan kitang gininto ang liwanag Jin Guang paano naman? Kung kaya mong kumikinang ang gintong liwanag Jin Guang sa buong katawan, napakalakas at nangingibabaw. Siyempre hindi lalaban ang Little Grass Snake. At ang pangalan nito ay itatakda ng ganito. Golden Light. Jin Guang. Isang simple at simpleng pangalan. Puno ng magaganda at kasiya siyang pangalan.